Panahon na naman ng mga operasyon para sa mga totoy na gustong maging big boy. Ang kanilang sigaw na umahalingaw-ngaw. Huli na ako! Ang bayan ng San Juan sa probinsya ng Batangas, hindi lang dinarayo sa kanilang sikat na beach. Pinilahan din ng mga gustong ma-reach ang pagiging legit na binata. Ang barkadahang ito lakas loob na pumunta upang ang kanilang pagkabinata maganap na. Kami ang barkadang matabang! Pero nang maisalang natanggal ang kayabangan, ay alay, dapat ninyo ang katapangan ng Batanggenyong palaban. Okay, hindi masakit. Ang magbabarkada, isa-isa ng tinulian at makalipas lang ang halos 15 minuto, si Patotoy, isa ng ganap na big boy. Sa kabilang banda, nangingibabaw ang sigaw ng batang nagmamakaawa. Walang pati ng pagtawag para siya'y saklolokan ni mama. Pati ang midwife na nagtutuli, nasipa ng walang awa. Sabay-sabay tayong magbilang to support Junior. 1, 2, at 3. Sa wakas, pagkatapos ng 30 minutos, ang major na paghihikahos, successful nang natapos. Paraos na ako. Hindi na ako. Dito sa Pilipinas, kinaugalian na ang pagtagpas sa labis na baro ng ari ng mga barako. Sa dami ng ating paniniwala, ito ang bilin sa mga bata. Kaya sa kamay ni Jesus, nitong nakaraang Sabado de Gloria, ang mga bagets na buntong hininga ng ang kahoy ni Jesus, inihampas na sa patalim. Mandala. Okay. Bagamat bahagi na raw ng ating kultura at paniniwala sa pukpok na pamamaraan ng pagtutuli, huwag daw sanang mawili para hindi magsisi sa uli. As medical practitioner, we don't recommend pukpok circumcision kasi it comes with different risks like syempre kailangan lagi yung safety ng patient natin. So, pukpok circumcision, hindi natin sigurado kung gaano ka-sterile yung ginagamit nila. Pangalawa, wala siyang anesthesia. Then, yung post-surgery care. So, maraming pwedeng pumasok sa open wound after surgery from yung ilog mismo na nilulubluban nila. So, yung safety ang nagiging concern with pukpok circumcision. Kaya sa mga operation tuli, huwag na raw magpahuli dahil sa proyektong ito, may iiwasan ang paglaganap ng mga sakit. Alam niyo naman po kapag uncircumcised po talaga ang bata, very dirty, prone sa mga sakit, at lalo na po kung madami po yung smegma na nakikita doon sa ari ng bata, ay prone po sa sakit and prone sa STD. So maganda po at hindi ho nawawala ang kultura ng Pilipino na magpatuli. Dahil moderno na ang ating panahon, sosyal na ang ganap ngayon dahil meron na ring laser circumcision. Sa isang klinik sa Pasig, nadatnan namin ang paghahanda nila Doc dahil ang kanilang misyon, magtuli sa pamamaraan ng laser circumcision. Una munang nagturok ng pampangimi, sabay inihanda ang aparato na gagamitin sa minor surgery. Ang 14 anyos na itago natin sa pangalang Angelito, nag-research pa raw sa mahalagang yugto dahil sa ganitong proseso, mas mabilis daw ang paghilom nito. With the help of laser surgery, yung advantage niya is mas less to none yung bleeding during circumcision, tapos yung recovery time, tapos yung static, kumbaga, yung outcome ng yung final product ng circumcision itself, mas improve. Bukod pa rito, mas maganda raw ang magiging forma ni Junjun dahil mas pulido ang pagkakatanggal sa balat nito. Kaya naman, Doc, pwede ka na pong magluto, magtuli kay Angelito. Masakit. Medyo masakit po.
Success ang operation sa laser circumcision. Wow naman si Angelito, nakakalakad na ng diretsyo. Aminin, meron sa atin na patakbo bago magpatuli. Sa mga totoy dyan na hindi patuli, wala namang dapat ikatakot dahil ito'y para sa inyong safety. Sa bandang huli, mapapasabi ka na lang ng, "Hi! Buhay! Salamat sa agapay dahil kung hindi nagpatuli sa tili ni inay, baka ako'y mahihimatay." Ay, ay, ay!